mga kaibigan, meron na tayong caller. Ang pangalan, ten-ten-ten-ten. Ang haba. Kalay. 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 Kalay, tama? Yeah. Oh, sumisigaw ka. Ay, Galit sorry. ka, galit. Kasi wala ko radyo. Pinatay ko yung phone ko. Sorry. Ayan, Kalay. Yes. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na po? 29. Ay, nako, pinatay daw ang radyo. Joke lang naman. Okay na. Unang buksan. Okay, fine. Sorry. Epektusan kita ha. Okay, sorry. Ganda ng voice ni Kalay ha. Thank 29, no? Parang hindi halatang 29. Para ka yeah, lang... 29 but look like 23. Oo, may mga ganong factor. lang. Di nga. What do you mean? You look like 23 years old? No, 29 na ako, no. Ayan. Anong ginagawa sa buhay? I'm working. Anong work? Actually, kadarating ko lang. What is the job? Pusher. No. Medical representative. Kumbaga, anong tawag doon? Legal drug pusher. Legal. Kaya nga, legal drug pusher. Yes. Ayun. Oo nga naman, di ba? Legal eh. Pusher, di ba? Tama naman. You are a med rep. Yes. Maganda to. Sa Ilunching. Karamihan ng med rep, magaganda. Tatago na ako. Oo. Parang, ako ha, may problema sa love life. The reason why I called you, kasi nalilito ako doon eh. Ganun ba? Kahit na age ko is 29, magaling ako mag-advise sa iba. Pero, pagdating sa akin, sa sarili ko, wala. Yun naman talaga yun eh. Di ba? Oh. Pag magaling ka magpayo, sabit ka din. Ganyan-ganyan din ako eh. Sabi, talaga. Siyempre, hindi mo pwedeng payuhan sarili mo. Pag may problema ako, hingi din payo sa iba. Di ba? Oo. Hindi. At kasi kanina nakikinig lang ako. Sabi ko, subukan ko kaya tumawag. Sabi ko, ano kaya? Sige na kaya eh. But do you listen to me, ano? Madalas o ngayon lang? Madalas. Kasi ano nga eh, pagka pauwi na kami ng mga kasamaan ko, so salamat po. nakikiride sila. Maraming salamat. Nax, nagda-drive. Mayaman talaga ito, ano? Ay, hindi ko. Company car yun. Ayan. Oh. Di ba pag 2 taon ng part ka ng company, the car should be yours? Hindi. 5 years before 5 na years. ano. It will be awarded to you. Yes. Gaano ka nakatagal sa company mo? 4 years pa lang. Oh, 1 more year to go. You have your own car. Congratulations! Ganun, hindi rin. Kailangan kumota. Ganon. Wala problema ako sa kota ko din. Kumukota ka ba this month? This month, hindi pa. Wala pa kaming STR for Mercury and then yung trade. Wala pa on in all. Neto lang yun. Ganon. Oh. Good luck po sa hanap buhay. Salamat po. Alright, Kalay. Yes, Papa Jack. Go ahead. Tell me your problems. May boyfriend ako. Pro DJ siya. Actually. DJ siya? Yeah. Kiniyak. Kaya ayoko din. Mababaking ako. Ironically, mga kaibigan, we have to talk about another DJ again kasi kagabi, may nag-confess DJ ang sangkot. DJ Wasangkot. Kagabi, nag-confess. Pero ito, TLC naman. Ay, kasi tawag dito, yun naman hindi ko siya napakinggan kagabi. Yung slot mo kasi, oras na kami sa sobrang traffic in Marcos Highway. So, wala, nagkwentuhan na lang kami. Anong time slot ng boyfriend mo? Ha? Hindi. Actually, siya, outside siya, hindi siya sa radio station. Club DJ. Club DJ. Oh, sabi nila, chick boy daw sila. Actually, gwapo, no meter. Basta pag pro-DJ ka, yun yung na-notice ka sa kanila eh. So, bakit ako? Di malapitin naman. yun. Promise. Ba't ako hindi naman? Ay, may problema ka. Hindi ako lang. Honest to, ma'am. Honest. Hindi naman. Basta yun. Honest na. Madali, kwentuhan mo na ako. Ha? Kwentuhan mo na ako. Kwentuhan kita. So, may boyfriend ako, pro DJ siya, club DJ. And then, although nung una, may tiwala naman ako sa kanya. I never, kumaga, pinakikailaman ko yung phone niya. Hindi ko pala siya pinakikailaman. Basta may tiwala ako sa kanya. And then, one time na parang bigla akong kinabahan. Parang natutulog siya doon sa sala nila.
kinuha ko yung phone niya. So, pagkuha ng phone niya, parang natripan ko lang buksan siya. So, may mga nakita ako doon na napaisip ako, and then sabi ko, ano kaya ito mga to? Tapos bakit ganun yung mga text messages? Tapos, nung nakita niyang binubuklat ko, kinuha niya. Pero sabi ko, tinanong ko siya. Kinonfront ko siya regarding about sa mga texts. Sabi naman niya, wala naman daw yun, stalker lang daw yun. Sabi ko, sa love ko, ang gwapo mo lang pero hindi siya gwapo. Matangkad lang siya, moreno siya, long hair siya, yun. Kilala siya ng mga DJs actually from different station. Even Picasso yun. Basta friend niya. Tropa siya ni Cocky. Nino? Wala! Hindi, basta na yun. Erase. Sakit sa tenga, huwag ka sumigaw, te. Sorry. Kasi hindi ko marinig eh. Ako hindi ko marinig. Sira telepono mo. Dali go. Ayun, tapos December 3 and 4, bali December 2 pa lang, natid ko na siya sa airport kasi meron siyang gig somewhere in Cebu. So, that time, kinakabahan na ako. Sabi ko sa kanya, kailan ang balik mo? Sabi nga niya, December 15. So, dapat kahapon. Tapos, so, nagdaan yung 3. Nag-text siya, nandun na raw siya. And then, December 4, 3 and 4 yung gig niya sa Cebu. Tapos, 5-14, maghanap daw siya ng gig. And then, siguro that was the time na very seldom yung niya, yung pagte-text niya sa akin, yung communication namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit. Pero, tinanong ko siya, sabi naman niya, basta work lang yung gagawin ko dito. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Hanggang sa, parang nakapag-ano ko sa kanya ng, tawag dito, yung nakapagbitaw na baka wala kang balak umuwi, ganito, ganyan, sabihin mo lang sa akin. Tapos, baka meron kaya ayaw mo umuwi kasi meron ka na iba dyan. And then, natawa siya. Pero, sabi niya, ano ka ba? Tapos nagsabi siya na, I love you, basta uuwi ako. Nag-promise naman ako, uuwi ako, sabi niya ganun. So, hindi ko siya natitext kasi sobrang busy kami. Kasi nga, December, katoxican yun lahat. So, nag-antay ako. Pero, siguro, 4 days, almost 5 days, hindi na siya nagte-text. Wala kaming communication. Even Facebook, wala akong makita. Kumaga, tinitignan ko siya. Pero, nakita ko siya nakapag-online siya ng 11 p.m. Pero, I don't know kung saglit lang siya or what. Napaisip ako, sabi ko, ano ba to? But, para sa sarili ko, ano ba to? Nilalaro na lang ba uli ako or what? Kasi, maging faithful ako. Gano'ng katagal na kayo? Actually, matagal na. Pero, nung nagpunta siya naman ng Boracay noon, kasi regular DJ siya doon. So, maybe sa January, babalik ulit siya ng Boracay. Doon na siya. Okay, you're not answering my question. Gano'ng katagal na kayo? Gano'ng katagal? Siguro, wala pang 1 year. Pero, that time, nakilala ko siya. Napakilala niya rin ako. Pero, although, good point lang din, napakilala niya ako sa kamag-anak niya, sa mga friends niya, lahat. Tapos, kahit sa mga DJ from different area. Ayun, yun nga. Ngayon, ang sa akin lang din, parang, bakit hindi siya nagpaparamdam? Yun lang din yun eh. So, tinawagan ko siya kagabi. Hindi naman siya sumasagot, nagre-ring lang siya. I don't know kung busy siya, kung may gig nga siya ng gabi. Pero, syempre, kahit pa paano afterwards, kailangan after nung gig niya, mag-text man lang, di ba? Parang ayan. Siyempre, gusto mo malaman yung whereabouts ng boyfriend mo. Oo. Alright. Ano yung tanong mo sa akin? What's your question? Question ko? Yep. Is it possible din na, kasi hindi nga, naguguluhan din ako na, tama ba yung iniisip ko na, meron siya doon? May pinagkabalaan siya doon? Nasaan siya ngayon? Or... Where is he now? Nandun pa rin siya. Actually, hindi ko nga alam kung nandito na siya sa Manila kasi nga hindi siya nagte-text. Sabihin you don't even know nasaan siya? Hindi, I mean, basta nasa Cebu siya, nasa hotel siya doon. Alright. Gusto kong tanong isang posible ba na mayroon siyang iba? Parang ganun. Posible, syempre. Kung ang tanong mo kung posible lang, posible, syempre. Really?